Start na tayo ng ating ride for today. Sunday ride. Sama rin natin si Madam, nandiyan sa time check, it's 9:13. Recently late tayo nagigising. So ang maganda na ang panahon ngayon, medyo hindi na kalamigan. Ang temperature mainit-init na. So masarap na ulit magbike nito ng madaling araw. So titingnan natin. Kailangan ulit natin i-readjust yung system natin na kailangan nating magising ng maaga ulit. Kasi recently what do you call this? Hindi tayo nakapagtulog ng maaga. Kaya kagabi natulog na naman ako. Ano oras pa ako natulog? 2:30 AM na ako nakatulog. Anyway, yan, dito lang muna tayo. Khalifa City lang tayo ulit. Para hindi na tayo yan, masarap ang panahon. Pero mamaya it will be like mainit na. Medyo mataas yung sikat ng araw sa ngayon. So far hindi pa siya mainit na mainit. I mean, hindi pa siya hindi pa siya masakit sa balat. Maya sasakit na yan kasi aabot na ang temperature daw ngayon is aabot ng currently temperature ang temperature ngayon is 24 degrees Celsius. Later on, naabot daw yan ng 30. So, winter is over na, yata summer na dito sa UAE. Pero medyo abnormal minsan dito. Iinit, tapos biglang lalamig ulit ng todo. And then, we'll capitalize lang. So, since, parang 2 weeks yata tayo hindi nagbike. Since ang huli pa yata since yung aking failed challenge Pero I will redo that challenge. Na ngayon wala nang dahilan. We will redo that challenge. We will keep doing that until we complete that challenge. Yan, syempre shoutout muna tayo. Shoutout sa mga subscribers natin. Shoutout, mega love shoutout sa mga viewers, members at saka yung mga subscribers natin. And 1K Elite, let's go. 1,000 isang tuwa. Yan. Ang kalaban natin ngayon medyo mahangin. It's kind of windy today. Pero masarap siya magbike dahil mainit-init lang. Kaya lang ngayon nga mangingitim lang tayo dito. Sabi nung shoutout kay Kuya Au. Sabi niya ang tawag diyan. Ayun, lagyan ko raw ng konting good vibes ang aking pag-ride. Pag yung kwento ko, yung narration ko, lagyan ko raw ng konting joke. Okay, okay yung konting may joke kasi when it comes to sa akin sa pag-ride ko kasi mostly what I say and what I do here is medyo crucial yung pagkukwento pa. If it's too serious yung kinukwento natin, masyadong pasensyahan nyo na. So kung medyo nagiging boring na, pasensyahan nyo na, hayaan nyo na, sorry na. Pero anyway, basta marami siyang sinabi about ang tawag dyan, yung mga pag sa Facebook Facebook
something kung ano, i-post ko din daw sa Facebook yung mga ride ko. So anyway, I started posting it. Nagpo-post na ako ng mga reels sa FB page natin, which is yung How to Fit. So unti-unti sa ngayon ano muna tayo, what we need to work on is yung ano, yung maibalik natin sa sistema natin yung pagbabike. Kasi medyo ano na tayo work on this. Kailangan natin yung time management. Ano, yung dapat pantay-pantay ba? So sa ngayon, hopefully, ano na yan, magiging may papasok na natin sa schedule niya kasi hindi natatama rin ng sobrang lamig sa labas kaya hindi ako nakapag-bike. So hopefully, tuloy-tuloy na itong ating pagra-ride. Mangingitim na ulit tayo ng gusto. Good thing naman is na maintain natin yung weight natin. Although lumaki talaga tayo ng konti, pero hindi naman yung talagang okay because it's under control naman. Nakokontrol naman siya ng ating diet. Ayan, pag-usapan natin ng konti yung diet maya-maya. Bike muna tayo ng gusto. Let's go. Ayun, medyo malakas ang hangin, tsaka medyo makurot na yung araw. Anyway, kayang-kaya naman yan. Hindi naman natin kailangan anuhin yan eh. No problem yan. That's part of the game. Anyway, yung balik tayo dun sa usapang diet. So ngayon, hindi tayo naka-strict diet, pero I still follow the keto diet blueprint, yung high protein, less carbs. Yan ang pina-follow natin. No sugar, pero minsan nagsusugar ako, minsan lang. Yan, so yung mga ang sabi nila may anting-anting ako, hindi, joke lang. Ang sabi nila or someone says na, I don't know, from the chat, sabi mahal daw ang keto diet. Actually hindi. Keto diet is not expensive. It's just a matter of finding the right keto food. Kasi anything meat is keto. Beef, pork, chicken, fish, even the processed one. Kaya lang yun nga kasi, let's say for example, if you're going to eat a tocino, syempre may sugar yan. So avoid nyo na lang yung processed if possible. Kung ma-avoid nyo, gaya nga na sinasabi, it's a process of elimination. Paano ko ba na-start yung I have not eaten rice for more than 3 years now. Paano ko ba nagawa yon? Because it's just yung lang yung process of elimination. Little by little, itatanggalin mo siya. Let's say, kung ikaw ay kumakain ng kanin 4 times a day, breakfast, lunch, dinner, and snack mo kanin, bawasan mo, gawin mong 2 lang. Gawin mong breakfast and lunch. So sa dinner, huwag ka na magkanin, ulam na lang. Yun. Yung sinasabing magastos, baka kasi alam mo naman tayo mga Pinoy, di ba? Talagang malakas tayo sa kanin. Magastos. Dahil nga puro ulam ka lang. Kasi ako, halimbawa, syempre kung di ako magkakanin, I can finish a whole chicken, yung mga 900 grams to 1 kg na chicken, I can finish that. Pero kasi ang niyan, yung keto diet, sasamahan nyo ng intermittent fasting. Ano ba ang intermittent fasting? Ang most common intermittent fasting is yung 16-8. You will fast for 16 hours and then ang eating period mo is 8 hours. So
not necessarily you will eat like crazy during that 8 hours. Syempre, andun pa rin yung pag ano, how you will break your fast. Kain ka lang muna ng konti. 'Di ba? Wag yung talagang hanggang mabusog, hanggang yung bondat ka na. Eat a little. Halimbawa, for example, how you break your fast. Kung ano pa naman, let's say for example, syempre nag-start ka pa lang mag-keto, so pwede ka pang magtinapay kasi ang bread is not part of keto diet. So pwede ka pang magtinapay, let's say magano ka, sunny side up or scrambled egg. Sabi mo ng 3 scrambled egg. Tapos 2 slice ng gardenia or ng loaf bread. 'Yun. Doesn't matter. Brown bread, white bread, yellow bread, pink bread, violet bread. Oh, yan ha, joke na yan ha. Yan, doesn't matter kung anong bread. Ganun lang muna. Tapos ang style dyan, if you feel, I'm talking about keto ha, keto diet, make sure that you don't have a pre-existing condition. Hindi, wala kayong hypertension, hindi kayo high blood, wala kayong diabetes. Actually, pwede siya sa may diabetes ng konti, pero might as well not to, kasi sa diabetes hindi ka pwedeng, pag diabetic ka, hindi ka yata pwedeng mag-fasting. I'm not sure kasi kailangan mong kumain yata, basta gutom ka kailangan mong kumain, otherwise mahihilo ka. I'm not sure, I'm not diabetic. Yun. Anyway, yun nga. So how you break your fast? Yung ganun. Egg. Yan ang pinakamagandang kapartner ng keto diet. Kasi you can eat as much egg as you want. Scrambled egg, sunny side up, hard-boiled egg. Yan. Tapos, ang next after, sabi mo nang after 2 hours, kakain ka ulit. After 2 hours, you can get another bread, or kung masipag-sipag ka, do a green salad, yung mga lettuce, o kung masyadong mahal ang lettuce sa'yo, bili ka ng repolyo. Gayatin mo ng maninipis. Tapos lagyan mo ng konting mayonnaise. Lagyan mo ng konting asin. A little bit of konting paminta. Ayan, tapos i-partner mo siya sa chicken. Ang magandang kapartner ng chicken is air fryer. Gawin nyo lang asin, kalamansi, tsaka paminta. Air fryer. Tapos. Yan na. So you can eat that on your second meal until your last meal sa 8 hours na. So huwag nyo sagarin yung 8 hours. So, di ba, you break your fast. Tapos 2 hours kakain ka. So that's 2 hours na. So after 3 or 4 hours, kainin mo, nakain ka na ng last meal mo. So yung last meal mo, medyo damihan mo ng konti. Sa ngayon, if nag-i-start ka, huwag ka muna mag-count ng calories. So yung counting of calories, pag-uusapan natin yan on our next ride. Ayun, tapos so after mo nung final meal mo for yung 6th or 7th hour na, wag mo sagarin na hahabulin mo yung 8 hours. Yan, to start ka na naman ng fast. So ang magandang oras ng fasting para sa akin ang final meal mo dapat is 6 o'clock or 4 o'clock. 4 o'clock, tapos simula ka ulit ng 10 o'clock, tama ba? Just count it 16 hours. 6 o'clock ng natin, umaga? Mag-start ka ng fast na 6 o'clock ng gabi. Para ka na rin, di ba dati usong-uso yung diet na after 6. So after 6, dapat hindi ka na kumakain. Ang tanong ng iba, yung hindi familiar sa keto diet, paano kung during my fast, nagugutom ako? Pwede kang kumain ng mga, ang ginagawa ko kasi pag nagugutom ako niyan, I drink black coffee. When I say black coffee, walang sugar yan. Pag sinabi mong black, walang puting pwedeng ilagay, black lang. Now, if you can't, kung hindi mo kaya ng
walang sugar. Maglagay ka ng mga artificial sweetener, yung mga sweet and low, stevia. O ito, another tip. Kasi sabi, oy, masyado mahal yung sweet and low na yan. O ganito gagawin mo. Every time napunta ka sa mga coffee shop, mahingi ka lagi na sweet and low. Sweet and low sugar. Tapos ipunin mo. Pag may nakita kang sweet and low, alam mo, just lying around, ewan ko kung sa Pilipinas gano'n ha. Kasi dito, if I see a sweet and low lying around, alam ba, nasa table, kuha ko na isa, dalawa o tatlo. Kung malaking kasi ng yan, I'm taking 5. Tapos, I will keep the rest para meron akong reserve pa sa bahay. Ayan, so, pwede kang kumain yan, pwede ka naman uminom ng tubig. Ang pinakaiwasan nyo lang ang mga juice. Sa keto diet, bawal ang saging, bawal ang orange. Because yan is may mga natural sugar. Bawal ang apple. Ang pwede lang, safe dyan is mga berries. At saka avocado. Yan. Pero berries na, meron ding natural sugar. So, avocado. Kung hindi nyo talaga kaya ang tawag dyan, yung alam mo, favorite nyo ang banana, okay lang, kain kayo ng isa every other day, ganyan. Ano lang yan eh, sanayan lang. Once na your body adjusted to it, madaling na yan, especially yung fasting. You will feel a lot better. Sa keto diet, on your first week, you can lose up to 3 kg on your first week. Ayan, on your first week, malaki ang malulose mo, especially if you started the no sugar diet, tapos yung fasting. Oy, malaki ang mo. Ang dyan is, ang downside ng keto diet is you will be constipated. So kailangan mo kumain ng Greek yogurt. So kung mahal ang Greek yogurt, you eat Greek yogurt once a week. Kung talagang hindi kaya, tsaka yung water nyo, huwag nyo masyadong damihan ng stick to magkano lang ba? Basta kasi ang sobrang pag-inom daw ng water is hindi rin maganda. So yun, tama lang ba? 8 to 12 glasses. Kasi yung 8 to 12 glasses daw yan, hindi naman yan for everyone. Minsan iba-iba ang kasi natin, iba-iba ang dosage natin. Iba-iba ang requirement ng katawan natin. Ang haba ng kwento ko. Yan na. So kung may mga katanungan kayo dyan, comment down below. I'm not a keto expert, ha? Just a disclaimer. I'm just sharing my keto experience, ha? Yo, let's go! Ayun! Sa ngayon, exit na tayo dito. Huwi na tayo kasi sobrang init. As in, kung naka-experience na ba kayong init na kinukurot na kayo ng init, ganyan na yung init. Siguro temperature now is 30 na siguro. Ang hangin, presko pa yung hangin eh. Walang problema sa hangin eh. Hindi na siya malamig pero hindi naman mainit yung hangin. Kaya lang yung araw, grabe yung araw, tirik na. Eh anong oras pa lang? Alas 10 pa lang. 10:13. So anyway, naka 20 kilometers na tayo. Babawiin na lang natin yan. Titingnan natin the challenge. We will redo that. We will keep doing that until we finish it. Malalaman nyo na lang yan na naka 30 days na tayo. 30 in 30, ha? That's the challenge, 30 in 30. So hindi pa siya start ngayon kasi naka 20 lang tayo. Hey! Let's go! Ang daming dahilan ni Kuya. Well anyway, uwi na tayo na si Madam nasa likod. Kasi mainit na. We were planning to have coffee. Sabi na, antay magkakape, ang init-init na. Pero we might. Hindi natin alam ang nasa isip ni Madam. Ipapakita ko pala sa inyo yung yung full
5 kilometer ride ko, buo yun, walang cut. Silent ride lang yun. Bike and nature lang ang maririnig nyo. Bike and nature sound lang ang maririnig nyo doon. So that's on a different post. Siguro after nito ipopost natin yun kung gaano katagal ko ba binabike ang 5 kilometer yung isang ikot. Yan. Pauwi na tayo. We will ask Madam. Si Madam ang Madam. Grabe oh, init, asin. Nangungurot yung init, buti nakahanap ako ng shades. O yung shades ko na gas na yung lens yan, sinuot ko, mas sa ulo. Ano Madam, magkakape ba tayo Madam o uwi na tayo? Sabi tayo. Magkakape daw kahit ganito kainit, magkakape tayo. Let's go! So, coffee and ride pala to. Let's go. O ride and coffee pala. So dyan lang tayo, mag-i-Starbucks lang tayo. Mag-i-Starbucks tayo kasi maghahati lang kami sa isang tasa. Joke lang. Nakain ko na lahat ng alikabok ng truck. Ayan. Ayan. So, ayan, hindi pa pala tayo uuwi. Let's go. Si Kuya kasi, ang inyong abang lingkod, gustong-gusto na umupo sa kanyang lamesa para makapag YouTube na naman. Let's go. Iyan. And of course, thank you sa mga sponsors natin, Mami Guaps, Ninong Manny Villar, Evelyn Escotodo, by Mike, si Boss Mike ng Perth, Australia. Sabi ko na ba si Mami Guaps, si Ninong Green Winner, sila Liz in Croatia, si Life and Sweets, si Evelyn R. Pagpasensyahan nyo na yung mga hindi ko nabanggit at sa lahat ng mga members natin, alam nyo na kung sino kayo. Yung mga nakakarami na at hindi pa rin nagpapamember, baka naman, let's go! This is what I hate about going on that other side kasi yung traffic light, ayoko nang i-stop sa traffic light. But again, rules is rules, you have to follow kahit pa sabihin mo walang sasakyan yan. Dapat mag-follow ka kasi hindi mo alam, maraming mga plain clothes na pulis na nanghuhuli. Ayan, tatawid lang tayo dyan. Bukas na kaya yung McDo. Yun, I'll see you there. Pinakikiramdaman ko kasi parang flat yata yung bike ko. Lumambot. Mainit. Sa totoo lang, ayoko na magkape. Kasi gusto ko na umuwi. Mainit kasi. Ang matindi kasi nito, ang pinakamasaklap sa nagbabisikleta ay yung tipong nagpahinga at magbabike ka ulit. I hate that feeling. Gusto ko pagpahinga na. Kasi pag tumigil ka sa pagbabike, sabihin natin tumigil ka ng 1 oras, buti sana kung mga 5-minute rest lang Kaya syempre, mga 1 oras ka magkakape niyan. Pag tumigil ka na, lalabas na yung mga sakit ng katawan mo. Mararamdaman mo na yung sakit ng katawan. Tapos, magbabike ka ulit. Tapos, sariwang-sariwa pa yung mga sore muscle mo, yung ganyan. Tapos pag nagbabike ka ulit, ay! I hate that feeling. Pero, kasi ako pag sumasakit ang katawan ko sa pagbabike, feel ko kasi ibig sabihin, na I'm doing something right sa pagbabike na may sumasakit kasi. Except yung mga kasi there's a difference yung sakit ng injury iba yung sakit ng injury. Yung mga sakit na kasuka-suka, mga sore muscle, that's normal sa pagra-ride. Normal lang yan sa pagra-ride. Ayan, tapos ang init-init. Ayan na. Go na, let's go! Tapos kasi sa mga hindi nakakaalam ako ay nakakabit sa bike ko. Itong sapatos ko naka-clip to sa bike. So hindi ako basta-basta kailangan ko i-unclip siya bago ako bumaba. May clip siya pero ang tawag diyan clipless. I don't know, hindi ko alam ang
explanation ba't ang tawag sa kanya clipless pedal. Pero nakikiniklip ko yung kumaga dinidikit ko yung sarili ko. Kumaga, ayan. Hindi ko pwedeng tanggalin basta-basta. May sistema kung paano pagtanggal. You need to yung twist yung yan o. I-twist yung foot mo on the side para makawala ka. Otherwise, pag umistop ka at hindi ka nakawala, semplang ka. Marami na akong ganyang semplang. Nandito na tayo sa Maya. Itong building na yan. That's accommodation niya ng mga Etihad Emirates, Etihad flight attendant, mga crew. Hindi lang flight attendant, mga crew, Emirates crew, Etihad crew. Kasi dito yung Etihad headquarters. Sa club lang to, pag na flat tayo, maglalakad ako pa uwi. Yan ang pinakamasamang masaklap na mangyayari sa atin. Kasi pag naglakad tayo pa uwi, yung sapatos ko, ang takong niya nasa harapan. So mahirap ilakad. Tas mainit, let's go. Sana hindi ma-flat kasi nararamdaman ko parang nung pagtawid ko dun sa intersection, parang yung bike ko ay parang flat. Yan, nandito na tayo sa Starbucks. Let's go. Iyon! Hanggang dito na lang ang ating video for today. Thank you Lord for the safe ride. Salamat po sa mga nakaabot na dito sa video na to. Thank you very much. Subscribers, viewers, and members. Yung mga hindi pa nakapagpa-member dyan, pa-member na po tayo. Murang-mura lang yan. Let's go. Ang tagal ni Madam. Mainit na, as in. As in, para ka nang sinisilaban sa init. Good luck sa atin. Kuholay kahoy na ulit tayo. Let's go. Yan, until next time, until our next video. Hopefully tomorrow. If not, next week. Ayan na si Madam. Madam, magpaalam ka na, Madam. See you. Iyon. If you find this entertaining, interesting, and helpful, please like, share, and subscribe. Let's go, 1K. 1,000 isang tuwa. See ya.